Meron tayo ngayong gagawin na bagong-bagong Click 160. Wala pang 2 buwan ito. Imo-modified na natin ito for dual shock and disc brake conversion. Totornohin na nga pala natin itong mags para mailapat natin ng maayos yung gagawin nating adapter para sa disc plate para sa kanyang disc brake conversion. Ang location pala namin, St. Joseph Homes 1, Gulod, Cabuyao, Laguna. Pwede nyo i-Google Map the modifier. Para sa mga interesado, tumawag na lang kayo sa aking cellphone number. Iniiwan ko naman lagi dyan sa ating page. Ang gagawin pala nating conversion dito ay yung shafting na naka-welding sa mismong mags para mas maganda at mas malinis tignan yung ating conversion. Naka-force fit nga pala yung ating shafting na ginagawa nating adapter para sa kanyang disc plate. Bago natin ito i-welding. Ganito nga pala yung bago kong ginagawang adapter. Shafting na tinotoro natin para maging adapter para sa kanyang disc plate. Panoorin na lang muna natin ito. Ayan, naka-welding tong shafting natin mga idol. Ayan. Harap at likod dyan naka-welding, pati dito sa pinaglutasan na. Ayan. Para safe at hindi kakalas talaga. Ito naman yung kasunod nating gagawin. Totornohan natin yung ikinabit nating shafting para magsakto naman yung kanyang disc plate. Kung mapapansin nyo, talagang namang isinusukat ko ng actual yung disc plate para makuha natin yung pinakatamang clearance ng kanyang disc plate. Saka sinukat ko na nga rin pala yan para doon sa kanyang swing arm. Kaya saktong-sakto na yan pag nilagyan ng disc plate. Ganyan yung ginawa natin para maikabit natin yung disc plate. Ngayon naman, ikakabit na natin yung mga bracket na magiging bagong shock nitong ating Click 160. Ayan, kung mapapansin nyo, mayroon siyang tubo na nakalagay sa kabilaan ng shock. At itong tubo na to, yung nagsisilbing guide para makita natin kung sentro talaga at hindi mawala sa pagkaka-align nitong ating ikinakabit na shock. Siyempre, hindi muna tayo magpo-full weld. Ang kailangan nating gawin, i-spot muna itong pinaka-bracket. Para kung sakaling ma-offset o mawala sa align itong ating inilalagay na bracket, pwede pa nating iayos. At we-weldingan na nga din pala natin itong swing arm para naman sa kabitan ng shock niya sa ibaba. TIG welding machine nga pala yung gamit natin dito na AC/DC mga idol. AC/DC kasi yung ginagamit na pang welding sa mga aluminum. Medyo mas mahirap lang siyang gamitin kumpara dun sa mga welding machine na madalas nating nakikita. Yung mga welder na gumagamit ng stick welding, ayan. Ayan, pag naispatan na natin at alam natin nakatama na yung ating mga bracket, tatanggalin na uli natin yan. I-spot na nga pala din natin muna itong magiging caliper bracket bago natin siya tanggalin at nang ma-full weld na ng sabay itong kabitan ng shock at ang kabitan ng caliper. At syempre, ipo-full weld na nga natin itong mga bracket na ginawa natin bago natin ito pinturahan at nang maikabit na natin sa mismong motor. Ayan, at dahil tapos na natin siyang weldingan, lilinisan na natin. Ayan, para mapinturahan na. Cap brush yung ginagamit ko dyan mga idol para hindi ma-damage yung mismong swing arm. Yung cap brush kasi din na yan yung pinanlilinis namin ng mga wine-welding naming aluminum. Mag-iingat lang dahil nagtatalsikan yung hibla ng cap brush. Medyo masakit siya pag nakatama dahil steel kasi yan mga idol. At pinapinturahan na nga din pala nung may-ari itong kanyang mags. At ang napili niyang kulay ay fluorescent green. Ayan, napakaganda at bagay na bagay sa kanyang motor. Ito yung pagkaka-mounting ng ating display. Napakalinis talaga tingnan para sa akin itong ganitong conversion. Pero syempre kung kayo ba ang tatanungin ko, nagagandahan din ba kayo sa ganitong modification or ganitong conversion na ginagawa namin?
Ayan mga idol, ito yung ginamit na shock dito sa ating Honda Click 160. Ang ginamit natin at recommended na gamitin itong Race Power. Magandang klase kasi ito mga idol at fully adjustable na siya. Pagka kumbaga mabigat yung karga nyo, ganito yung gagawin nyo lang. Isasagad nyo lang to. Titigas na siyang i-bounce. Ayan, subukan mo nga pre. Kung lagi kayong maraming karga, ayan, medyo matigas siya. Talagang sobrang tigas at hindi lulubog yung inyong motor kasi nga mabigat yung inyong karga. Pagka naman magaan, luwagan nyo lang yan. Bilang lang kayo ng kahit 5 lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, sige pare. Ayan o, makikita nyo naman yung kaibahan niya. Ayan, napakaganda niya na maglaro. Ito naman yung pagka babagalan mo yung kanyang pagbalik nung shock. Yan. Okay. Ayan, mapapansin nyo, sobrang bagal niya magbalik. Kaya naman, pag mabagal magbalik, hindi masakit sa ulo pagka biglang kaldag or lubak. Ito yung advantage ng fully adjustable. Pwedeng sa kargahan, pwedeng pang daily, na kumbaga wala kang sakay, walang angkas, pwede siya. Matitimpla mo ng madali itong Race Power. Ayan mga idol, meron na naman tayo ditong ginawa na Click 160. Dual shock at disc brake. Ayan, ang ginamit nating shock dito, itong fully adjustable na Race Power mga idol. Napakaganda nito at recommended namin to gamitin. Tapos 1 year warranty yan ang pinakamainam niyan mga idol. Ang disc brake conversion na ginawa natin dito sa Click 160, bagong-bago pa tong Click 160 na to, 1 buwan lang to mahigit at pinamodified to sa atin. Ayan, dito pinagkatiwala na gawin yung kanyang motor. Racing Boy na caliper yung ginamit natin dito. Ito yung pinakabagong S3. At ang kanyang disc brake conversion yung gamit natin, Aerox. Ayan, Aerox disc plate. Tapos naka-adapter siya, yung naka-welding na sa mismong mags. Hindi pa namin nilalabas kasi medyo basa pa. Umulan kasi dito. May mapuputikan tayo dito mga idol. Kaya mamaya ipapakita natin pagka inilabas na itong motor. Itong Click 160 na to mga idol, naka Racing Boy master nga din pala. Left and right Racing Boy master with lever. Ito yung mayari mga idol. Ayan sir, ano masasabi mo pagkakagawa natin sa yung Click? Wala na ibang masabi, hindi all goods. The best. Ayan, maraming salamat sir. All goods sir, all goods. Mababait pa yung may-ari.